Halos isang linggo matapos ang bagong taon, nadaragdagan pa rin ang bilang ng mga biktima ng paputok at ligaw na bala. Sa kabila nito, tiniyak naman ng Department of Health ang patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan, katuwang na rin ang iba't ibang ospital sa bansa. Narito ang report ni Dennis Cortez. Tuloy ang pagbibigay ng tulong ng Department of Health sa mga biktima ng paputok at ligaw na bala nitong bagong taon. Sa tala ng DOH, pumalo na sa 902 ang bilang ng firecracker-related injuries. Giit ni DOH spokesperson Dr. Eric Tayag, walang tigil ang pagbibigay lunas ng iba't ibang ospital sa bansa sa mga biktima. Nananatili rin umanong sapat ang supply ng gamot sa mga pampublikong ospital. Batid ng ahensya na mas mataas ang naitala ngayong taon. Kaya naman suportado nito ang panukalang total ban ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. After the holidays, gagalaw po talaga ang Department of Health to spearhead ang panawagan ng total ban of firecrackers, especially yung selling to individual persons, and at the same time, promote na magkaroon ng community fireworks display. Nangungunang sanhi pa rin ang mga naputukan ng ipinagbabawal na piccolo. Kabilang na rin dito ang Quitis, 5-star at Plapla. Samantala, hinikayat naman ng DOH ang iba't ibang sektor na ipagbawal na ang paputok. An enforcement should not only be on the part of the national government, kasama din po natin doon yung ating mga government executives. At sama-sama po tayo pati yung private sector. Batay sa pag-aaral ng DOH, tumaas ang edad ng kadalasang nabibiktima ng paputok ngayong taon. Pero paglilinaw ng DOH, nakatulong din ang mga batas na naglilimita sa bentahan ng paputok sa merkado. I think nakatulong yung ating mga batas na pinasa on regulation of fireworks, yung amounts of gunpowder na nilalagay sa fireworks. That way, we have less of itong mga serious injuries. Para sa Telebisyon ng Bayan, Dennis Cortez.